Ito ang puno ng kawayan. Yang maliliit na yan, ito, ang mga bagong suloy na yan, ang tawag dyan labong. So, pag malaki-laki na siya, pwede mo yung pitasin, no? Tapos, lilinisan mo, magiging puti na siya, gagawin mong gulay. So, napakasarap na gulay niyan. Hihiwain mo lang na maliliit, na, then pakukuluan mo, tapos pipigaan mo. Lalagyan mo ng gata. So, napakasarap. So, itong kawayan, napakaraming gamit nito. Halos, alam mo na dito sa Pilipinas, ang kawayan talagang gamitin eh. Minsan, yung mga gumagawa ng mga bahay kubo, yung mga gumagawa ng mga fish pond or hulungan ng mga manok at baboy. So, yung kawayan ang ginagamit nila. Bukod sa matipid, so matibay pa. At ito, kita mo itong labong na to, babagong suloy. Diba? So, yan yung nakikita mo na napakarami talagang gamit na ano to. So, ito yung maliit pa lang, oh. Kita mo yung pag maliit na siya. Galing mo sa labong. Tapos bata pa yan. And then lalaki yan ng kaganito. No, lalaki ito, magulang na to. Pwede na yung i-harvest para gamitin. Kung ano mong pwede mong paggamitan. Sa probinsya, ginagawa nga yan. Kung lang yan. Bahay, no, nagkukuhan sila. Yung bahay kubo, o kaya yung mga bahay nipa lang sa probinsya. So, yan. Kaya sasakyan namin. Nandiyan, oh. Yan, ginagawa. Kahit bahay kubo lang, na magiging kuha na yan, magiging okay na yan, pwede na yan tulugan. At nagtataka ka, kita mo naman na doon sa loob ng kawayan, bagamat nagsiksikan na sila, siksikan talaga sila, pero may tumubong niyog, diba? Yan ang nagpapatunay na mataba ang lupa sa Pilipinas. Napakaganda, no? Kahit na punong-puno yan, di ba? Kawayan yan, oh. Titibay ng mga kawayan. Pero may puno ng niyog, no, na tumubo, oh. No, pag tumubo yan, sasabayan dyan sa kawayan. No, magsisiksikan sila, pero siguro hindi ito mamumunga pag tumubo ito. Didikdikin ito ng kawayan, eh. Alam mo naman itong mga kawayan, nagkakaisa to. Sama-sama sila pag tumubo sila, eh. Kita mo. Kaya sila, mahirap silang buwalin, eh. Na meron silang unity, no? Parang management din, ano? Magaling talaga ang Panginoon.